Alright, mega love shoutout. Mamsat, nandito tayo vodcaster. Nakapaw, mga kakabsat. Alan and Pia Cayetano ng Minority. Hinihingi ng ceasefire. Nako, ceasefire. No? Para ipatigil ang BRC investigation. Pero tinanong si Cayetano, no? Sir, anong masasabi mo? Meron daw mga miyembro sa minority na pinapatigil yung BRC hearing. Totoo ba yan? Bakit? Naniniwala kayo dun? Sagot ni Cayetano. Diyos ko Lord. Kaya pala, Diyos ko Lord, bistado. Sige, Sir Bad, ikaw na bala. Pasok. Siyempre, sa mga naiwan dyan, magsat, no? Shoutout sa 300 plus. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Buenos dias, buenas tardes. Buenas tardes, damas y caballeros. Yesterday, we reported how the group of Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, and the minority senators have asked the majority group, specifically Erwin Tulfo, the chair of the Blue Ribbon Committee, Erwin Tulfo, to stop the Blue Ribbon Committee hearing on the 10.4 billion flood control anomaly of Alan Peter Cayetano, dating back from 2018 when he was still a Speaker of the House under the Duterte administration, up to 2025 when he allegedly got 6.7 billion in flood control fund insertions. At as we played the interview of Erwin Tulfo, he responded to them by saying na hindi na nila pwede ipatigil itong hearing na ito because they were the ones who asked for it. Sabi nga niya, ano ba? Nung pinatigil ni Ping or in-stop na ni Ping yung hearing, sabi niyo bitin. At nung sinimulan ni Erwin Tulfo, sabi rin nila kulang kasi hindi daw na-imbita yung 18 Marines. Ngayon sabi niya na i-resume na namin yung investigasyon at si Alan Peter Cayetano isasalang namin kasi willing na nga yung kapatid niya. Diyan siguro natatakot si Alan Cayetano at si Pia Cayetano. Baka pati yung mga anomalies sa proyekto ni Pia Cayetano lalabas rin. Lalo na kung ang kapatid nila mismo, ang dating mayor na ang daming alam about Taguig na si Lino Cayetano ang magte-testify. Siyempre mayor yan ng Taguig. Alam niya kung dating mayor yan. At lalo na nung nasa kongreso pa si Alan at siya ang mayor, ang dami niyang alam mga katiwalian. At ngayon ready na niya ilabas yan. Ready na siya mag-testify. And because of that, eto na kinonfirma ni Ping Lacson na talagang nakikiusap, lumuluhod na sila Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, ang mga magagaling daw na lawyer na powerful na matalino, pinakamatalino na lawyer kagaya ni Duterte at ni Sara Duterte at ni Panelo at ni Jimmy Bondoc. Diyos ko po, Rudy. Mga magagaling daw na lawyer. O yan, sila nang humihingi ng ceasefire. Ibig sabihin naghahanap na sila ng panahon, naghahanap na sila ng manera para malusutan yung kanila katiwalian or kaso ng katiwalian or kahiyan na maabutan nila kung natuloy itong Blue Ribbon Committee investigation. At nag-post si Ping Lacson today sa Twitter ng isang post sa Ingles. Sabi niya, ceasefire my foot. Expression yan, ceasefire my foot. Kumaga hindi mangyari yan, ceasefire my foot. Anong uri ng tao, sabi niya, anong uri yan sa post niya sa pinglacson.net. Anong uri ng tao ang mag-declare ng gera, toy gun ang dala at laway ang bala? Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Patay kang bata ka, pabulong pa. So parang baka pati siya binulong na sa Senator Ping, Sir Ping, Amo, Boss Chief. Baka lumuhod pa sa harap niya. Si Alan at kasi mahilig naman itong si Alan lumuhod hawak ng Biblia dyan sa nagpe-pray over sa kanya. Akala ko ba magaling ka sa milagro? Bakit hindi mo ipa-pray over ito sa mga born again kwan mo, sa mga born again na pastor mo? Bakit maghingi ka ng ceasefire? Magdasal ka ng milagro. Tingnan mo si Marcoleta, magaling. Ang mga manalo daw ay mga anghel. Mas mataas pa daw kay Jesus Christ, anghel. So tingnan mo si Marcoleta, umasa sa power ng mga iglesia ni Cristo. Nila manalo. O tingnan mo, nakakulong ngayon. Ito rin si Alan. Umasa ka rin. Have faith, Alan.
I dare you and I plead to you, have faith in your own pastors. Have faith in your own faith. Where is your faith? Akala ko ba God can move mountains? Well, God moves mountains for the righteous, but not for the evil. Luhot ka na, Alan. Luhot pa more. Pati si Pia. Ngayon, humihingi na kayo, pabulong-bulong pa kayo kay Ping Lacson. Sabi niya, ceasefire my foot, sabi ni Ping. Mga ito, pa ako. Tadyakan ko na lang kayo. Anong uri ng tao ang magdeklara ng gera? Toy gun ang dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Yan, sige. Sige, online selling pa more. Wala, hindi ka gaano pinapatulan ni Ping. Noong pa doon pa sa issue ng first impeachment, inaaway mo na yung grupo nila Ping. Pero you finally napuno na yung salop ni Ping Lacson nung binanatan mo at questionan mo yung bakit tumaas yung SALN niya from 50 million to 400 million. Tumaas naman yun habang private citizen siya. Kasi mas maganda, kaya ako ayaw ko sumali sa gobyerno kahit paano mas maganda magnegosyo So ganun ang ginawa ni Ping, nagnegosyo. So tumaas habang hindi siya senator, natapos yung termino niya, 2019 na 50 million ang SALN niya. Pagbalik niya 400 million, at least kumita at tumaas habang hindi siya senator. Kung senator siya, doon ka talaga magdududa kay Ping. Sa Chowking Siomai Chow Fan, fulfilling wok sarap starts at 99. Dalaw-dalaw pa yung harang, Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. So, habang negosyante Ping lang siya, tumaas yung pera niya. Lumaki yung pera niya from 50 million to 400 million. So, yun. Dahil doon, binalikan siya ni Ping. Sabi ko sa inyo, last Saturday lang niya binanatan si Ping. Ang dami na nang nagawa ni Ping. Sabi ko sa inyo, walang weekend kay Ping kung na-provoke yan. Hindi yan magre-rest, hindi yan matutulog. Basta maabutan lang niya yung objective niya. Binanatan niya Saturday, by Monday, meron ng, or Tuesday, may kaso na siya sa ombudsman. Naipadala na sa ombudsman at next week, ituloy na yung hearing sa kanya. May warrant na. Ang laki, Ang dami na nakuha ni Ping, ang dami na discover. Una, nakita ni Ping na 6.7 billion na insertion niya. And then out of the 6.7 billion, 2 billion mga ghost project. 2 billion. And then nakita rin ni Ping na all in all, from 2018, 10.4 billion ang naibuhos niya sa mga projects niya. Ang question, saan na yan ngayon? So, meron pa isang post si Ping nung isang araw, ito ang sinabi niya, sabi niya, sabi niya, Ghost infra project update. 2 different projects, 2 distinct appropriations, 2 different technical descriptions and locations, 2 different contractors, but sharing the same photo for billing purposes. Status, both billed and collected. So, dalawang project, isa ginawa nung nakaraang taon, isa yung second year. Pareho pinondohan nung first year and second year. Dalawang technical description, kumaga, okay, ito dito, ganun. Itong unang project dito, itong unang project dito. So ito, 2 different contractors. Ito isang contractor, ito si contractor 1, ito si contractor 2. So sabi niya, 2 different projects, dalawang project, dalawang beses pinunduhan. Dalawang technical description at lokasyon, ibang lugar at ibang description. Dalawang contractor. Pero nung kumolekta na sa DPWH at sa National Treasury, ang sinabmit, iisang photo. Wala bang Photoshop? Bistado. Akala mo genius na talaga. Paktay ka, Alan Peter. Sabi ni Ping, ito, ulitin natin. Para klaro, At para klaro, sa mga nagdududa pa dyan, na genius talaga si Alan Peter Cayetano. So, ibig sabihin, mga kabsat, yung project na yon, kunwari, yung sa Taguig, kunwari, meron doon yung isang bridge. Bridge Alan Peter. 1 billion. Kunwari lang, 1 billion. Tapos, biglang may bago na rin. Phase 1, Phase 2. May pa ganun pa. Alan Peter, Bridge, o Phase 2, 1 billion ulit. Pero iisa lang yung picture. Just colored Rode, NASPAC. Sabi ni Ping, 2 different projects, 2 distinct appropriations, 2 different technical descriptions and locations, 2 different contractors, but sharing the same photo for billing purposes. Status,
both built and collected. Oh, Yan ang genius. Ha? Paldo. Nakagawa nga, naka-invento ng 2 different projects. Naka-invento, nakakuha ng 2 different fundings. Nakagawa ng 2 different locations. Kumuha ng dalawang kontraktor kada isang project. Pero tinipid sa picture. Hindi naman yung isa original, yung isa Photoshop. Tinipid sa picture. Iisang picture ang ginamit. Yan ang genius. Yan ang genius. The best legal brain in the country. Yan ang legal eagle. Kagaya sa galing. Best intelligent, smartest lawyer in the universe. Rodrigo Roa Duterte, former prosecutor. Pinapagalitan lahat, pati si pinapabalik sa law school. Si former Vice President Leni Robredo. Ang bobo mo, bumalik ka sa law school. Sabi kay Leni Robredo. Ako genius, sabi niya. Ako prosecutor. Dati. Ngayon, nakakulong. Second, legal genius, legal eagle, Sara Duterte. Nag-death threat, umamin na nag-ahari siya ng mga killer. Ngayon, makukulong na at matanggal pa sa pwesto at makonvict pa. Another legal eagle daw, pinakamatalino. Single-handedly pinatay ang impeachment last year. Si Rodante Marcoleta. Ngayon, nakakulong rin. Alan Peter Cayetano. Gumawa ng 2 projects, according to Ping. Naghingi ng dalawang beses budgetan ang project. Naggumawa ng different technical description or iba't ibang location ng project. Magaling, no? Kumuha ng 2 kontraktor, pero iisa ang photo. Hindi tinipid sa paggawa ng project, hindi tinipid sa paggawa ng technical description and locations, hindi tinipid sa kontraktor, pero tinipid sa photo. Sana yung isa original, yung isa Photoshop. Para makolekta, iisang picture ang ginamit. Patay. Genius talaga. Genius talaga. And yet, wala na siyang ginawa kundi mag-lecture. Sabi pa niya sila ni Pia last bagbakan kina Erwin. Mahirap kasi makipag-debate sa hindi lawyer, hindi na intindihan. Sipin nyo yan. Parati sila ganyan. Genius. Bumaksak sa picture. Sa picture. Iisang picture. Pinakita yun ni Ping yung picture Kung yun ba yun? Pero di bali na. Later on, pakita natin yun. Bumagsak, sumemplang sa picture. Okay na sana kung 2 contractor, 2 project description, 2 locations, 2 budgets, 2 pictures. Pero iisang picture. Yan ang tinatawag natin na genius. Genius talaga. Magaling mag-online selling, hindi marunong mag-Photoshop, dyan nadali. Okay tayo dyan. Sabi pa ni Ping, 1 slope protection project, 1 location, 1 technical description, 2 separate budget appropriations. Status, both built and collected. So ito naman, another SOP. Kanina 2 project, iisang photo. Ngayon naman, iisang project, slope protection. Yung sinabi ni President Bongbong Marcos na useless talaga na punong-puno ng mga katiwalian lang. 1 slope protection project, 1 location, 1 technical description, 2 separate budget appropriation. Ito talaga tinipid. Hindi na, kumbaga, nalusutan niya yung dalawang description, 2 budget pero iisang project, lumakas ang loob. Kaya ginawa niya, 1 project na lang, 1 location na lang, 1 technical description, 1 photo, pero 2 beses kinolekta. 2 beses nilagay, in-insert sa General Appropriations Act sa Senado. For example, let's say project dyan sa Santa Mesa, natapos na yan, 2022. O sige, budgetan niya na ulit for 2023. So sa unang project, kumita ng 25%. Kasi yan daw ang rate ni Alan Peter Cayetano according to Ping. Yan daw ang tongpats ni Alan Peter Cayetano. So 20%, 25% sa tunay na gawang project. Pero nung pinunduhan ito ulit para gawin ulit, samantala gawa na ito, 100% na ang tongpats. Wow. Sarap ng buhay. Talaga naman, kayang-kaya mag 10,000, magbigay ng 10,000. Pero ngayon pinapasa pa sa gobyerno at isinisisi pa kay President Bongbong Marcos. Hindi daw ito nilagay sa budget. Ikaw nagkuan Ikaw ang nag-promise niyan sa campaign. Tapos gusto mo budgetan ni Marcos, ikaw mag-budget diyan. Ikaw nanalo. Ikaw gumamit yung gimmick na yan. So sabi ni Ping, tanong ni Ping, are these not criminal acts? Hindi ba ito mga criminal na aksyon? Yan, kaya dapat ituloy yan ng Ping babantay namin. Ikaw, pati si Erwin baka madala kayo. Baka lumot sa inyo nakatupi si Pia Cayetano, bumigay na kayo Hindi pwede yan
At delikado si Kwan yan, si macho pa naman itong dalawa kung luluhod sa kanila si Alan Peter. Ha? So wag kayo bumigay ha, wag kayo bumigay ha. Baka ipa-pray over kayo, bumigay na kayo ha. Baka ibudukuan kayo, pray ano voodoo prayer yung manyika, yung tinutusok yung manyika, ganun. Baka yun ang gagawin sa inyo, bibigay na kayo. Tuloy, para gusto namin makita. Ano ba itong project na dalawang project, iisang picture? Ano ba itong project na iisang project, dalawang beses pinunduhan? Gusto namin malaman. Pera namin yan. Pera namin yan. Gusto namin makita ito. Ha? Na kung ano ito. Ituloy na yan. Wala nang atrasan. Walang ceasefire. Walang ceasefire. Kasi itong si Erwin, sabi pa kahapon, sa vlog natin kahapon, sabi niya, sila ang gusto, ituloy itong ginugulo nila yung leadership ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sinasabi nila, hindi na tinuloy yung flood control investigation. Ngayon, sila pinapatigil. Sabi niya, sila mag-explain sa tao. Kumbaga, siguro gusto ni Erwin i-explain yung minority kung bakit ayaw na nila ituloy ito. Ganun na lang ba yun? Makukuha na lang ba yun sa explanation? Hindi pwede. Hindi pwede yan. Tuloy yan. O yan, ha? Grabe. Kahapon, nakikiusap, lumuluhot, nakikiusap. Ngayon, ceasefire na. Kayo nagsimula eh. Akala mo, nung presidente si Alan, wala, halos hindi nakaporma sila Ping. Kulang na lang patayin sila lahat. Lahat na lang kalukuhan ginawa ni Alan dyan sa Senado. Ngayon, naghihingi ng ceasefire. Pagsimula pa lang ng impeachment, nilelekturan na. Batrip na si Ping. Kaya nagaling si Alan kay Ping. Sabi ni Ping, ano ba to? Pinipigil na lang namin yung panggigigil na patulan ka. Pero bakit mo kami nilelekturan? Araw-araw ng impeachment. Nilelekturan sila sa batas. Kung anong dapat paniwalaan nila, kung anong dapat sabihin nila. Ito si Pia, binabantayan ng si Risa Ontiveros. Tuwing nagsasalita si Risa Ontiveros, iniinsulto or kinukontra si Risa Ontiveros. Ngayon, humihingi ng ceasefire. So, how the mighty has fallen. Mas mataas ka, mas mataas ang pagbaksak mo. Ito na nga, karma is knocking on your doors. So, Ping, ha? At ibang minority, huwag kayo madala sa pagluluhod. Sipin nyo naman, luluhod sa inyo si Amy Marcos. Tsaka si Lauren Legarda. Buti ko bata pa na yan. Paktay tayo dyan. Alright. I can't imagine na lumuluhod ng mga yan. Salamat, Sir Bad. No? Kaya problemado itong magkapatid na to. Diyos ko po, humihingi ng ceasefire para ipatigol ang BRC. Paano? Nabibisto na mga kakapsat. Diyos ko po, Rudy. Alright, salamat, Sir Bad. Alright, last topic tayo, Mabsat. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.